Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebag-lebag with evidence na ko po si Maris Umali ng GMA News. Nakahanap ng bagong kakampi, si Maharlika Boljakera. Ano kaya ang drama ni Maharlika? No? Feel ko talaga may drama itong si Maharlika eh. Kasi sabi kasi ni Maharlika dito mga kabibig sa isang tinaguriang Boljaka na si Maharlika may pakiusap sa mga DDS supporters for Maris Umali. Bagamat Boljakera si Maharlika pero nananalaytay pa din sa kanya ang pagiging tunay na mabait at pagiging professional. Ayan ang tunay na tatak Duterte. Hindi tayo mangangaway, lumalaban tayo na di kailangan bastusin ang mga kritiko ng mga Duterte. Pero ramdam ko naman ang sinseridad ni Maharlika doon na willing siyang ipagtanggol si Maris Umali kung meron mang ang tawag dito, aaway sa kanya as long as hindi magtraidor si Maris Umali. Or maybe hindi siya magbigay ng news na fake news. O eto ang napakasayang kwentuhan ni Maharlika at ni Maris Umali na umani na maraming taas kilay ng mga netizen. Sabi ng mga netizen, ano ba itong si Maharlika? Ito kabibig ha. Huwag ka mag-alala kung meron siyang malako ng buboljak. Pero walang BFF kami. Please lang. Yung mga mainstream media, huwag natin silang awayin. Doing our job. Huwag ka mag-alala kung meron siyang malako ng buboljak. Pero walang BFF kami. Please lang. BFF si Maharlika, Maris Umali. Oh, sabi, BFF si Maharlika at si Maris Umali. Diba? Okay. Yung mga mainstream media, huwag natin silang awayin. Sure ka, ma'am? Wala lang masama. Yes. Sure ka, ma'am? Ay, nagagalit na naman. Kasasabi lang. Take the mic. Okay, pilitan. Okay, wow. Talaga. Hindi ka na pinaawayin na. Hindi naman namin inaaway Ayun. Hindi naman namin inaaway yan, sabi ng isang Pilipino doon, si Maris Umali. Pero alam naman natin, mga Pilipino, hindi talaga marunong umaway or palaaway ang mga Pilipino as long as hindi naapakan yung pagkatao or wala silang nakikita na hindi magandang ginawa. Pero kung meron silang nakita na medyo simplang, na medyo fake news, na medyo balahura, of course, mangangaway ang mga Pilipino yan, lalo na kung si Tatay Digong. Si Tatay Digong ang kanilang gagawa ng fake news. Si VP Sara ang kanilang dinakdakan at gagawa ng fake news. Of course, react talaga ang mga DDS, mga kabibig. Kaya si Maharlika ay parang naging, tawag dito, middle ground. Middleman si Maharlika na, uy, wag nating awayin si Maris Umali, ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Which is true naman. Ginagawa naman ni Maris Umali ang kanyang trabaho. Pero ang request lang ng maraming tao, Maris Umali, i-report mo kung ano ang pwede mong i-report. Yung lahat-lahat na nalalaman mo diyan sa The Hague. Di ba? Huwag yung piling-pili yung mga nire-report mo na parang, na-strain na. Yung raw na report, yun ang gusto ng mga tao. Hindi yung parang plastika na report. Hello sa aking mga kababayan all over the world, lalo na dito sa Netherlands. BFF na kami ni Maris Umali. Huwag na kayo mga away. Isang lahi tayo. Alam mo kung mapusok tayo. She's just doing her job. Huwag ka mag-alala kung meron siyang malako ng buboljak. Pero walang BFF kami. Kung meron daw unang mali si Maris Umali, si Maharlika ang unang buboljak. Nakuha niyo na ang point ni Maharlika. Ang ginawa ni Maharlika, gusto niyang ipakita kay Maris Umali na hindi pala away ang mga DDS. Pero kung merong mali na nagawa si Maris Umali, na talagang maling-mali, nako, si Maharlika ang unang bubuljak dyan. Pinapakita ni Maharlika na, hey, mga pro Duterte, huwag natin awayin si Maris Umali, she's doing her job. Pero kung may mali siyang nagawa, na fake news siya, ay si Maharlika ang unang bubuljak.
Please lang, happy-happy tayo. Kasi, hindi, medyo nalulungkot ako. Kasi walang likes na kami. Please lang, happy-happy tayo. Kasi, hindi, medyo nalulungkot ako. Kasi walang likes na kanina. Basta walang fake news, hindi nila aawayin si Maris Umali. Basta walang fake. Kasi ang mga tao doon, alam nila, yung nandun sa ICC area, alam nila kung ano ang mga latest news, ano ang pinag-usapan, ano ang laman ng interview. Tapos, pag makita nilang i-report sa GMA or kung anong mainstream media, mali-mali. Kaya magre-react talaga sila. At hindi natin sila makokontrol kasi nandun sila. Sila ang on hand, on site na nakikita kung ano ang katotohanan. Sa friend ko, kasi she's so nice person. Pero nababa siya. You know, huwag na natin iba si Madam. Okay? Pilipina yan. Pilipina ako. Ang alindog natin dapat sama-sama. Basta wala ka kay Botarsi na kanina. Oo. Sige, Madam. Basta pasayamaway sa inyo. Subukan sa akin ako bubolja. Thank you. Kung sino raw aaway kay Maris Umali, si Maharlika ang unang bubulyak. Pero kung merong magawang mali si Maris Umali, si Maharlika din ang unang bubulyak, di ba? No, I mean, actually, I really understand your job. Alam ko how hard it is. And you all know the situation. Look at PRRD, di ba? Kung kaya kay PRRD, and you know what I mean. Alright, kaya simula ngayon, pag inaway kayo, subukan mo sa akin. Thank you. Thank you very much. Uy, naintindihan naman natin ang point ni Maharlika. Kawawa na lang din naman si Maris Umali kasi nag-iisa siya. Nag-iisa siya doon kasama yung mga cameraman niya. So, ang request lang ng mga tao doon, kung ano yung nalaman mong balita, i-report mo. Wow. Hindi yung parang strained na, hindi yung parang putol-putol na. Yun ang ayaw ng mga Pilipino eh. Parang hindi ka totoo sa trabaho mo at sa larangan mo. Pero kawawa din si Maris, no? Kasi pinipili din, I don't know kung sino nag-i-edit, kung sino ang pagpapresenta ni Maris. O, ito po yung gusto kong i-report. Ay, Maris, wag yan. Ayoko sa report na yan. O, Maris, ito po, sir, i-report ko to. Isa lang ng bibitsara. Ay, wag yang i-report. Ayoko yan. Kawawa din si Maris kasi hahanap siya ng isang malaking report na talagang approved by the management. Marami na siyang, for example, isinumite ng mga report, ganito, ganyan. Ito yung nababasa ko, ito yung sinabi ni Pisara. Tapos, hindi approve ng management. Eh, walang magagawa din si Maris. So, kailangan din niyang hanapan ng kung anong klaseng report mga kabibig. So, ito ang mga komento ng ating mga kabibig. Go, sabi ni Maharlika kahapon, BFF daw, wag na daw awayin, trabaho lang daw nila. We need to protect po PRRD. Di kami nag-aaway, pakikorek po yung mensahe ninyo. Okay? Hindi nangangaway ang mga Pilipino, pero mangangaway ang mga Pilipino kung fake news ang ibabalita nila tungkol kay PRRD. Ganyan po dapat, utos rin niya ni PRRD, play smart, be wise. Dapat may awa sa kapwa at wag sobrang hatred ang pairalin. Kung may galit man tayo, hindi sa mga reporter na nagtrabaho lang din sila. Magalit tayo sa mga boss na corrupt. Yun pala ang job niya, maging bias. Hindi ba yung job niya is walang kinikilingan, pawang katotohanan lamang. Pero mali ang mga report nila, kaya sila nababash, bali choice pa din nila. Sabi ng isang netizen. Mali naman po, Maharlika. Tama si ate sa background. Hindi naman po kami nag-aaway eh. Bias lang sila, kaya nagagalit ang mga tao. Yun ha. Yun ang ilang mga komento ng mga netizen after na nakita yung paghaghag, pag-BFF ni Maharlika at ni Maris Umali. Magsabi lang siya ng totoo at mag-aral siya, magbilang ng 1, 2, 700. Sino ba nag-aaway dyan? Sino nagsabi? Mga mainstream media na naman. I-report naman to nila na sabihin, di na daw sila mag-away taga sa mainstream media. In the first place, di kayo inaway. Ito pa. Ang alam ko, may tamang report sa ABS-CBN, pero pagdating sa editor, doon kinakat pati yung mga captions. Bala kayo dyan, Maris. Oh, sabi ko sa inyo
Si Maris nag-send ng report, ito yung gusto kong report, tapos hindi nagustuhan nung management o natural, o Maris, i-cut mo yan, cut. O Maris, okay na ba to? Walang choice si Maris kasi reporter din siya. Kailangan din yung mabuhay, kailangan din yung magtrabaho. Kaya, intindihin natin si Maris. Pero kung sobrang, sa mga ibang tao, hindi kami nangangaway. Hindi naman po siya aawayan kung binabalita niya ang totoo po lamang. Minumulat niya po kasi kami sa mga tao na mga baluktot. Maris, doon ka lang sa pagbabalita ng totoo. Yan, oh. Dapat ganyan, Maris, para hindi ka mukhang kawawa ang namin ng mga netizen. So yun lang kabibigyan nating Netizen Libag for today. Ano sa palagay niyo? Ano ang intensyon ni Maharlika kung bakit niya kinausap si Maris at sinabi niyang BFF na sila? Okay. Alam naman natin si Maharlika. Maharlika knows how to deal with people professionally. So kailangan din nating tawag dito, sabayan ang sayaw ng mga wolf? Hindi. Nirespeto lang ni Maharlika si Maris bilang isang Pilipino. Kaya nga, agree na ako sa tao na basta hindi lang magbabalita ng bias at fake news, hindi namin aawayan si Maris. Wala naman nangangaway kay Maris. Yun na kabibig. Bye everyone. See you next time.